Happy New Year sa tanan. No? And Merry Christmas gihapon. Tanawa, kung hindi pa Christmas, sabi, ay, nahuman naman ang Christmas, ang Pasko. No? Dili pa nahuman ang Pasko, panahon sa Pasko. Kaya ang pagbasa nato, no? Ay, murag Christmas man to. Today, we celebrate the solemnity of Mary, Mother of God. We begin this year, this new year, 2026, sa kapistahan sa atong mahal na inahan. No? Ang 2026, dili, no, is not a year of any animal. No? Unsa man na nga animal or mananap. The year 2026 for us Christians, Catholics, is the year of the Lord. The year of the Lord. No? Dili siya unsaman nga mga mananap. Kay kung no, ingon sila, maghanda kita ng prosperity bowl. Dapat ang prosperous sa ato ang kaugalingon o sa atong pamilya, dili ang bowl, kundi ang kasing-kasing nga prosperous, daghan kaayo, pagigugma, pagpaubos, kalinaw, daghan kaayo ang pagrespeto. That is how and should be ourselves, our families, be prosperous. Tapos, no, ingon kita, more than nga naganahan kita lang maminaw sa mga pabuto, sa mga paputok, in order daw to drive evil spirits, this new year, ang ato dapat i-drive away sa ato ang kaugalingon o sa atong pamilya, sa atong nasod, sa kalibutan, ay ang mga daotang buhat. Dishonesty, corruption, hatred, grudges, unforgiving. Those are the things that should be driven away from our families, from our hearts, from our reset, restart. Parehas naman kasi yun, no? Ingon siya. Reset, restart. We reset those things nga dapat ilabay na. I-reset nato o i-restart ang mga relasyon nga ato ang giusik-usikan apan katong sa una, those relationships are precious to us. We also reset and restart our mindset nga dapat ang tuig dili sa swerte-swerte, dili sa unsa man ang mga pulseras nga iyang nisuot diha. Kwintas gana ay mga suot-suot, mga evil eye, anak, no? Then refresh our minds, refresh our hearts, nga gihigugma kagihapon sa Ginoo, gipangga kagihapon sa mahal na inahan. Tapos ingon niya, nanong ibilin man ako ang usa pa ka R. Red horse daw. Dapat di mabilin. Red horse. Joke lang yun na. Last is, as I have said, no, redirection. Redirected towards God. No, maminaw, when we will be redirected towards God, just like the shepherds who listened, who obeyed.
Di na redirected ang sitwasyon sa atong nasod kung ayaw mo minaw sa insakto. Inyo maggihapon pilion ang mga fake news, ang mga trolls, ang mga bully nga mga influencers sa social media. Diba? Redirection. No? If we want our new year, 2026, no, to be aligned, not only to be aligned of what we want, but to be aligned and redirected to what God wants us to be, just like Mary. No? Her life was redirected because she listened and obeyed. She said yes to God. She said yes to the invitation of the angel, the invitation that was from God. And after all these things happened, she kept it in her heart. Wala siya nakalimot. Gistore niya ang mensahe, ang tanan-tanan nga gasa nga naitabo sa iyang kasing-kasing. My dear brothers and sisters, ang bagong tuig is about redirection. If we want to have a life that God wants us to be, dapat willing tayo yun to be redirected. Gahi magtagulo, daghan yun gahi ulo diri, as in. No? Suportahan gyapon ang mga dautan, ambot na lang, di pasabot bilang pari. Basta pabor gani sa mga dautan na idol nila, okay kaayo. Pero pag ingon na gani sa katinuuran, sayop ang pari, oy. Kining pari ang akong idol kay ginisuportahan nila ang among idol. Kining usang pari dili na ko idol. The shepherds were able to glorify and praise God because they listened and obeyed. They allowed themselves to be redirected. I-accept na nato ang mahal nga inahan because, no, masunod yun na siya, maayog yun ang kasing-kasing sa mahal nga inahan. Pero tanawa, parehas sa mga shepherds, magbalantay, ordinary people, workers. Naglipay sila. They live the life na nagsadya, nagmaya, naglipay, nagdayig sa Diyos. Kaya they allow themselves to be redirected because they listen. Are you willing to listen and obey? Dili, no, sa mga influencers, kundi sa ato ang Ginoo. Amen. Please all stand.